Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa pinaka-interesting na galaw sa market nitong mga nakaraang araw. Sabi dito, here's why Stellar XLM price pump 20% as Bitcoin nears 65K or $65,000. Habang ang karamihan sa mga cryptocurrencies ay nakakaranas ng pressure, may isang pangalan na lumutang at nagpakita ng kakaibang tapang. At yan po ay walang iba kundi si Stellar o XLM. Sa nakalipas na 7 araw or 7 days, itong si XLM ay nagpakita ng halos 14% na pag-angat. At sa isang punto, umabot pa ito sa halos 20% na gain kumpara po sa simula ng buwan ng June. Napaka-importante nito dahil nangyari ang pag-angat na ito sa kabila ng pagbaba ng pangkalahatang market. Habang si Bitcoin ay bumaba po ng halos 1.7%, nagtulak din sa kung saan ay ito rin po ay nagtulak ng pagbaba ng market cap ng buong crypto space. Pero itong si Stellar, nanatili po siyang matatag at napanatili ang kanyang mga nakuhang puntos. Marami ang nagtatanong, bakit nga ba nangyayari ito? Bakit sa kabila ng mabigat na pressure sa market, ang Stellar ay lumalangoy sa kabilang direksyon? Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang mga dahilan sa likod ng performance na ito. Titignan po natin ang Bitcoin factor, ang papel ng bagong stablecoin, at ang on-chain activity na nagpapatunay na hindi lamang ito tsamba. Ayan, bakit nga ba napaka-importante na malapit na si Bitcoin sa $65,000? Hindi natin pwedeng pag-usapan ang anumang altcoin nang hindi po binabanggit itong si Bitcoin. Si Bitcoin ay nagsisilbing barometer o gauge ng sentiment ng buong market. Sa ngayon, si Bitcoin po ay naglalaro sa $61,665. Pero ang lahat ng mata ay nakatutok po sa $65,000. Bakit? Dahil naniniwala ang mga market participants na ang pag-cross sa barrier na ito ay magbibigay po ng matinding kumpiyansa sa mga altcoins. Yan, sa aking opinyon, ang $65,000 ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang psychological resistance. Kapag nalampasan ito ng Bitcoin, mababawasan po ang takot ng mga investors at mas magiging bukas po sila sa paghawak ng mga riskier assets gaya po ng XLM. Sa ngayon, nahaharap po ang market sa mga hamon. Halimbawa, ang pag-liquidate ng 3,588 BTC. Yan, 3,588 BTC na nagkakahalaga po ng $216 million ay nagdagdag ng selling pressure. Idagdag pa riyan ang net outflows sa US spot Bitcoin ETF noong June na umabot naman po sa $4.5 billion. Sa kabila ng mga balitang ito, si XLM ay patuloy po na nakikipagsabayan. Para sa akin, ang katotohanan kaya nitong manatiling matatag habang si Bitcoin ay naghahanap ng direksyon ay sinyalis na may solid technical momentum sa likod nito. Hindi lang ito basta movement. Ito ay basihan na activity sa loob mismo ng kanilang network. Ngayon ay ano naman ang mga pangunahing dahilan kung bakit nag-pump itong si XLM. Kung babalikan po natin ang simula ng taong 2026, si XLM ay bumagsak po sa ilalim ng 0.10 matapos po ang ilang buwan na pagbagsak mula sa mataas na presyo na 0.55. Ang pagkakaroon po ng mahigit 100% na pagbawi o recovery ay isang malaking achievement. Isa ito sa mga pinakamatagumpay na currency sa larangan po ng cross-border payments sa ngayon. Sa aking opinion, ang dahilan ng pag-akyat na ito ay hindi lamang tsamba. Mayroong malaking development na nagaganap po sa background. Ang Stellar ay naging isa sa mga blockchain partners para sa launch ng OpenUSD. Ito ay isang stablecoin na suportado ng isang consortium ng mahigit 140 institutions. Kabilang po ang mga higante gaya po ng Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase, at saka BlackRock. Isipin po ninyo yan mga ka-crypto. Ang mga pangalang ito ang mismong sumusuporta sa project.
ang pag-launch ng stablecoin na ito sa dulo ng taong 2026 na ito ay ilalagay po sa iba't ibang platforms gaya ng Solana, Base, Polygon at syempre Stellar. Para sa akin, ang pagiging bahagi po ng project na ito ay validation sa focus ng Stellar Network sa cross-border payments. Ang institusyong ito ay hindi po basta-basta pipili ng partner. Ang pagpili po sa kanila ay nagpapakita ng technology ng Stellar ay handa na para sa institutional grade na paggamit. Ito ang nagbibigay po ng fundamental strength sa presyo ng XLM, higit pa sa simpleng high. Ngayon ay kumusta naman ang activity sa loob mismo ng Stellar Network? Madalas po tayo nakatutok sa presyo, pero minsan nakaligtaan natin na ang on-chain activity. Nakakaligtaan po natin ang on-chain activity. Ang Stellar Network ay nagpapakita ng mga sinyales na nakaka-encourage. Ang kanilang transaction fees ay nanatiling stable po sa pagitan ng $1 at saka $1.70 sa buong buwan ng June at simula po ng buwan ng July. Sa aking opinion, ang ganito pong level ng fee ay saktong-sakto na inaasahan ng mga users para sa isang payment network na dinidisenyo para sa low-cost transfers. Hindi ito masyadong mahal, pero hindi rin ito libre na pwedeng abusuhin ng mga spammy accounts. Mas nakaka-interesting pa rito ay ang unti-unting pagtaas ng fees sa period na iyan. Bagamat modest lang ang pagtaas, sinyalis ito na lumalaki ang network usage nang hindi nagdudulot ng congestion o biglaang pagtaas ng gastos para sa mga ordinaryong users. Ang daily trading activity ay nananatiling malusog din. Ang latest session ay nag-record po ng humigit kumulang 469 million XLM sa trading volume. Ang ibig sabihin nito, kahit tapos na ang main rally, buhay na buhay pa rin ang participation ng mga traders. Ito po ang tinatawag nating healthy market structure. Kapag ang network ay ginagamit at ang trading volume ay mataas, mas madaling depensahan ang presyo sa oras na magkaroon po ng pagbaba. Ano naman ang mga dapat nating bantayan sa chart ni XLM? Pagdating po sa technical na aspeto, ang picture ng XLM ay nag-improve kumpara noong unang bahagi ng taon. Ang presyo po ay naglalaro malapit sa 0.197 na nasa 10.7% sa itaas po ng 100-day simple moving average na nasa 0.1781. Sa aking opinion, ang pag-stay po sa itaas ng moving average na ito ay napakahalaga. Ito ang nagpapanatili sa recovery at nagbibigay sa mga buyers ng isang important level na dapat pong depensahan. Sa aspeto ng momentum indicators, ang daily RSI ay nasa 50.79. Ito ay napakalapit sa neutral line matapos po ang pag-rebound mula sa oversold territory na kinalalagyan nito noong mga nakaraang buwan. Ang ganitong level po ng RSI ay nagpapakita ng pag-improve ng momentum. Ang unang resistance natin ay nasa paligid po ng 0.2076. Kapag nalampasan po natin ang price level na ito, ang target na presyo ay nakaabang po sa 0.22. Ayan, 0.22. At ito po ay susundan naman ng 0.25. Sa kabilang banda, kung magkakaroon po ng pagbagsak, ang 100-day moving average malapit po sa 0.1781. Ayan, ang siyang magsisilbing unang support. Kung hindi po ito kayanin, ang 0.15 ang susunod na area kung saan posible pong pumasok ang selling pressure. Kaya sa tingin ko, ang pag-hold po dito sa 0.1781 ang susi para manatiling buhay ang recovery. Kung ma-maintain natin ang price level na ito, malaki ang tsansa para sa susunod na attempt sa target levels. Ngayon, ano kaya ang susunod na mangyayari sa presyo ng XLM? Ang susunod na galaw ng presyo ay depende po sa kakayahan ng mga buyers na depensahan ang kasalukuyang structure. Ang pag-hold po sa itaas ng 0.1781 ang magpapanatili sa momentum at magbibigay ng daan para po sa isa pang subok
patungong presyong 0.22 at saka 0.25. Sa aking opinion, syempre, ang mas malawak na recovery po ni Bitcoin patungong $65,000 ay malaki rin ang maitutulong para mas gumanda ang kondisyon para kay Stellar. Kung sakaling manatili po ang pressure kay Bitcoin at ang presyo ni XLM ay bumagsak sa ilalim ng kanyang moving average support, asahan po natin na magiging mas maingat ang mga traders at mas tutukan nila ang 0.15 na price level. Pero sa ngayon, ang Stellar ay patuloy na nagpapakita ng mas matinding resilience o katibayan kumpara sa malaking bahagi ng crypto market. Ang pag-improve ng technical na indicators, ang steady na paggamit sa network, at ang pananatili ng presyo sa itaas ng isang major moving average, lahat ng ito ay nagbibigay ng dahilan para patuloy po nating bantayan kung saan patungo ang presyo ni XLM. Hindi tayo dapat magmadali. Ang pagbabantay sa mga price levels na ito, ang masasabi kong ang trend ay magpapatuloy o kung kailangan nating mag-adjust ng ating position. Ang mahalaga ay manatiling updated at disiplinado po sa pag-observe sa market. At sa kabuuan, malinaw na itong si Stellar ay hindi lang basta nakikisabay sa agos. Mayroon itong sariling lakas na nagmumula sa institutional partnerships, steady network activity, at maayos na technical setup. Ang pag-pump ng 20% ay isa lamang sa maraming sinyales na ang network na ito ay may seryosong growth potential ngayon pong taong 2026. Kaya manatiling nakatutok, mag-ingat sa inyong mga desisyon, at tandaan dito po sa crypto market, ang impormasyon at pasensya ang inyong pinakamahalagang tools. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood at maaari na rin po ninyong sunod na panoorin ang recommended video natin dito.